mga buko din pala sa farm ni Krishna. Plano daw niya itong gawing sanggutan. Ayan, bagay yan sa kanya, yung buko na hindi tumataas ba. Tawag dito sa amin bilaka. Ayan, marunong naman umakyat si Krishna, pero yung niyog na mataas, medyo delikado yun sa kanya. So, ito lang bilaka na klase ng buko. Malakas din ito mga kaalagad, mag-produce ng tuba. Shout out sa mga kaalagad natin dyan na alam kung ano yung tuba, no? Libre na yung suka nila dito at organic pa yung pwede inumin ba? Organic. Masarap yan kapag bagong bagong kuha. Kinikilig talaga si no? Halatang may spark pa din si Krishna kay Sir Paul. Kasi sa tuwing magbabasa siya ng comment ni Sir Paul sa kanyang live, halata naman daw siya mag-react ba. Yun, tinamaan talaga siguro si Krishna nung Crispaw time. Hindi natin masisisi. Sino ba namang hindi mako-fall doon, di ba? May nag-comment dito na magkalderita daw si Krishna ng kambing. Gusto pa ng isang kalagad natin na ihawin yung mga bagong bili ni Krishna na kambing, no? Para sa farm nga ni Iyo. Natatawa ako dito sa comment na to. Pagkabili agad, Ayun, no? Posible naman na binili yun ni Krishna para handa sa kanyang birthday. Pero ayun nga, hindi daw siya magkatay ng kambing. Para sa farmhouse daw yun, mga kaalagad. May nag-comment dito na imbitahin mo si Sir Paul at ang PB team dahil Krishna. Huwag kang mahiya, mami, sila naman magdadala ng pagkain tsaka lechon. Hehe. Totoo, kung sakaling matuloy talaga na pupunta sila Sir Paul, magdala talaga yon ng pandagdag na handa din. Kilala naman natin din si Sir Paul, di ba? May nag-comment, kinilig na naman ako kay Sir Paul, sana tutuhanin niya. So siguro tutuhanin naman niya kasi ayun nga, nag-private na sila, di ba? After nung nangyari sa Mindoro, okay sila, pero ayun nga, private na lang. So siguro hindi natin alam kung ano talaga yung status nilang dalawa ni Krishna in private. Sila lang yung dalawa yung nakakaalam, pero isa lang yung masasabi ko, nandyan pa rin yung kilig ni Krishna. Daw siya kung papasok, sa tuwing papasok si Sir Paul sa kanyang live at mag-comment, di ba? Halata naman, kayo din naman siguro napapansin nyo din, di ba? So kung ano man yung nasa private nila, sana tuloy-tuloy na yun ba at may happy ending, di ba? Ayaw mag-birthday ni Krishna sa August. Gusto niya simpleng araw lang daw. Ano kaya rason ni Krishna? Siguro lang talaga niya. Ayun lang talaga yung desisyon niya, no? Sunod-sunod pala. May kapamilya si Sarah na August din yung birthday, tapos sunod-sunod yung pitsa ng mga birthday nila. So siguro gusto ni Krishna, plano niya na yung mga kapamilya na lang na mag-birthday yung handaan. Kumbaga yung birthday niya, sobrang bait ni Krishna, no? Kung yun talaga yung plano niya, unahin yung birthday ng pamilya niya. Tapos sa birthday niya, gusto niya simple lang, no? Wala siyang kahanda-handa. Maghahanda si Krishna, pero sa birthday na lang ni Sarah, no? Kung saan August din yung birthday. So tama nga yung sinabi ko, no? Sunod yun talaga yung mahirap din minsan kapag sa pamilya nyo sunod-sunod yung birthday. Kumbaga magdesisyon na lang talaga kayo kung sino yung birthday, kayo maghanda na kumbaga package na lang. Doon na lang ninyo lahat i-celebrate sa birthday niya kasi same naman kayo ng buwan na ng birthday. So isahan na lang. May nag-comment dito, mga kaalagad, no? Magiging special ang birthday pag dumating si Sir Paul. Agree ba kayo? So sinagot ito ni Krishna na oo naman daw. Anytime pwede daw pumunta si Sir Paul sa kanila. Kumbaga always welcome sa Sir Paul kung
ah, ah, kung kailan ito gustong pumunta sa kanila, no? Lahat ng matanda siguro ganun talaga, madaldal sila kapag may bagong tao na bibisita sa inyo, makausap niya. Ganun din yung lulo ko mga kaalagad eh. Kumbaga, ikaw na lang yung, ikaw na kapamilya ng matanda, kumbaga ikaw na lang yung hahanap ng paraan para maputol yung conversation nila. Kumbaga, yung lulo ko noon, kapag may bisita dito sa bahay na ngayon lang niya nakita, so ang tinatanong niya, kadalasan talaga yung tinatanong niya is taga saan ka, tapos anong apelyido mo, tapos may kakilala siyang ganun, may tatanungin niya ito kung kilala mo ba si ano, kilala mo si ano noon, nakapunta kami diyan, ano ba, magsaysay na siya nung mga na-experience niya noon. Tapos sa una okay naman, syempre, di ba, nakikwentuhan like that. Pero ayun nga, yung bisita may time na gusto nang umuwi, no? Hindi naman na pwede na lagi na lang nakikinig kay lolo. So kumbaga medyo maawa ka na lang sa bisita kasi parang wala silang lakas ng loob, na parang ayaw nila ma-disappoint ang matanda na lumabas na lang sila bigla sa bahay. Kumbaga nagsasalita pa lang yung lolo ko, lalabas na sila agad. So that time kami na lang yung naawa, no? Kasi pag nakaupo yung bisita namin, tapos akma na silang aalis, magpapaalam na sila kay lolo, paalam na po tayo, tapos tatayo na sila. Sabi ni lolo, sige, ano, may topic na naman si lolo, habang nakatayo pa lang sila, hindi pa sila nakalakad palabas ng bahay, may topic na naman ulit si lolo. Kumbaga nakatayo lang din sila, nakikinig na naman sila kasi yung kwento ni lolo, walang parang gusto pa makipagkwentuhan, walang putol-putol yon. So ang ending, umupo na naman sila ulit, nakinig na naman kay lolo like that ba. So ganun talaga siguro yung matatanda, no? Mahilig sila kwento sa mga experience nila noon sa mga bago nilang kilala. Sabi ni Chris na dito, ganun daw yung lola niya kapag nung that time na pumunta sila Sir Paul sa bahay nila, na madaldal daw yung lola niya, puro kwento daw na Sir Paul. Ayun, ganun. Lahat ng matanda siguro ganun eh, feel ko lang. Dito inimbita na ni Chris na si Sir Paul na pwede naman daw gagala si Sir Paul sa kanila, no? Kumbaga parang na din to, invitation ba? Kasi ayun nga, sinabi ni Sir Paul na namimiss daw niya yung tawanan nila ng lola ni Chris na. So sinabi ni Chris na dito na pwede naman si Sir Paul gagala dito anytime sa kanila kung namimiss ni Sir Paul yung banding nila ng lola ni Chris na.